Good evening, my dear friends. Last Sunday, we have celebrated the solemnity of the Trinity, about communion, the unity, ugnayan of the three persons. That is why Trinity is not a solitary kind of unity, but unity of love. In the same manner, this coming Friday, we're going to celebrate the solemnity of the most sacred heart of Jesus. A heart that is willing to get hurt. A heart that is bleeding, all because of love. You might be wondering that why the church put this feast that we are celebrating, Corpus Christi, between the solemnity of the Trinity and the solemnity of the Sacred Heart. Bakit kaya nasa gitna ang pagdiriwang natin ngayong linggo sa pagitan ng dalawang mas malaking kapistahan ng ating simbahan? Simple po lamang, kung hindi pa po kayo nai-inlove, hindi niyo po mauunawaan ang kapistahang ating ipinagdiriwang. Why? Because, as what I've said, the Trinity about the unity of love, whereas the Sacred Heart is all about dying for the beloved. Kaya nga po, hindi ba natural na sa umiibig, ang sentro ng kanyang buhay ay hindi naman yung sarili, kundi ang sentro ng buhay ng isang taong nagmamahal, yung kanyang iniibig. Kasi kung nagmamahal ka, at ang sentro ng pagmamahal mo ay ang sarili, selfish yun. Kaya mapapansin natin na may dahilan ng simbahan kung bakit ang Corpus Christi ay nasa gitna, nasa pagitan ng dalawang malaking kapistahang ito. A person who truly loves desires the presence of the beloved. That is why when Jesus, on the night of his death, what did he do? He prepared a meal, the Last Supper. Nagpatawag ng handaan to have a gathering. That is why St. Paul in the second reading told us, on that night, Jesus prepared a meal, Jesus gave his body, Jesus offered his blood. And now we may have a sense of what this celebration is all about. Ano ang kayang gawin ng isang nagmamahal? Ano ang kayang isakripisyo ng isang taong umiibig? Isa po sa mga inspirasyon ko habang ginagawa ko yung aking homily ay yung isang sikat na kanta sa simbahan, na sana mamaya kantahin ng choir. Na-pressure yata sila. Anong sabi nung kanta? We remember how you loved us through your death, and still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you when you come in your glory, Lord. We remember, we celebrate, we believe. The core message of our celebration, yes, about love, but there is one distinct characteristic or trait of someone who loves. Meron doon pong isang kakaibang kakayahan, ang isang tao o isang puso na nagmamahal. Ano yon? The capacity to remember. Ang ating kakayahan na makaalala. Ito po isang kakayahan na ibinigay lamang sa ating mga tao. Bagamat ang mga hayop, ang mga halaman, may buhay, but they don't have the capacity to remember. Kaya sa mga may alagang aso, paalala. Ako, may aso rin po ako sa bahay. At kahit dito, si Kisses. May may-ari ng aso, sabihin nila, naku, yung aso ko, mahal na mahal ako. Katulad naman nasabi, sinasalubong niya ako pag umuwi ako. Hindi ho pagmamahal ang tawag doon. Ang tawag doon, force of habit.
Hindi pwedeng magmahal yung aso kasi bakit? Wala naman siyang ratio. He is not capable of remembering. He is not capable of feeling. Kaya pag nangagat yung aso, hindi dahil siya'y galit. Instinct ang tawag doon. But that is not the topic of my homily. But you see, as humans, we have the capacity to remember. Isa po ito sa mga kakayahang ibinigay sa tao. Marunong tayong makaalala. Natatandaan natin hindi lamang yung mga magaganda. Ganon din yung mga malungkot na ating pinagdaanan. Tumatatak sa ating puso at isipan ang maraming bagay, kaya't ito'y ating naaalala. Sa isang banda, kung tayo ay marunong makaalala, meron din pong downside, our capacity to remember. And what is that? Our also capacity to forget. Kung tayo bilang tao, marunong tayong makaalala, marunong din tayong makalimot. Kaya pansinin ninyo, the more we remember, the more we become human. Mas lalo tayo nagiging tao kapag tayo ay marunong makaalala. Kaya pansinin ninyo, sa mga pelikula o kahit pa sa normal na gawain sa buhay, kapag nakasaksi tayo ng hindi maganda, halimbawa nasaksihan ng mister o ng misis yung kanyang mister na may ibang babae, huling-huli, ano sasabihin ni misis? Hindi naman, nakalimot ka. Hindi naman. Hindi sasabihin ng misis na, may amnesia ka. Hindi. Ano sasabihin niya? Mga ayop kayo. Ibig sabihin, dahil hindi ka na nakaalala, hindi ka na tao. Kaya nga hindi ba, isang taong hindi marunong makaalala, ang tawag natin, hindi naman may amnesia, ang tawag natin, hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Truly, my dear friends, we can remember because gratefulness is the memory of the heart. Yes, the mind can forget, but the heart can truly remember. Maaring ang isip magkakademensya, magkaka-amnesia, pero ang puso, laging makakadama. Laging makakaalala. Alam nyo, meron po isang kaibigan na ang kanyang tatay po ay mayroong Alzheimer. Isang araw, tumawag siya sa akin at ang sabi niya, Father, kung gaano pala kahirap mawalan ng isang mahal sa buhay sapagkat nawala na po yung kanyang nanay, sila lamang ng kanyang tatay ang magkasama, ganon din pala kahirap kapag hindi ka na maaalala ng isang minamahal. Lagi daw po kasi tinatanong ng kanyang tatay sa kanya, sino ka nga? Sino ka nga ba? At lagi daw po nagsasabi yung kanyang tatay na, alam mo, walang nagmamahal sa akin. Nasasaktan yung kaibigan ko sapagkat nag-resign sa trabaho upang maalagaan yung kanyang tatay. Binuhos yung panahon at atensyon para lamang maalagaan ng tatay na may Alzheimer. Kaya ang tunay na masakit, hindi lamang yung mawalan ka ng isang minamahal. Ang tunay na masakit, yung hindi ka na makaalala. Yung hindi ka na nakakaalala. Kaya lubhang napakahalaga po ng alaala sa ating buhay. Ito ang siyang nagsisilbing ugat at tulay natin sa ating bawat ugnayan. Kaya nung nagninilay po ako sa ating ebanghelyo, naalala ko yung mag-asawang lumapit sa akin, unang taon ko bilang pari. Humingi sila ng advice at counseling sapagkat ayon po doon sa mag-asawa, parang wala na pong saysay yung kanilang pagsasama. This couple approached me because they have agreed to call it ends, to separate. Why? Simply because they could never find meaning anymore in their relationship as husband and wife. I told them to come over and we talked lengthily. We had around about 3-4 sessions. At alam niyo, sa buong panahong ito, simple lamang po yung pinagawa ko dun sa mag-asawa. Ipinakwento ko po sa kanila kung paano nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Tinanong ko dun sa mister, saan kayo unang nag-date?
Tinanong ko doon sa misis, anong unang regalo ang ibinigay mo sa iyong mister? Kaya yung kwentuhan ng pag-alaala ang siyang naging daan upang sariwain ang isang nakaripas at nakaraan. At sa pamamagitan lamang ng pag-alaala ng nakalipas, umusbong muli yung kanilang pag-iibigan. Napukaw yung kanilang alaala. Kaya sa dulo, nagdesisyon ang mag-asawa. At ang sabi niya, Father, we realize there are so many reasons for us to be together. And this is going to be forever. And from then on, until now, the couple is still together. Mahalaga ang ginagampanan ng ating alaala. Sa pamamagitan ng alaala, isang ugnayan ang napanumbalik, muling nag-init, naibalik ang pagmamahalan sa isa't isa. And so this Sunday, we also remember what Jesus did and continuously doing for all of us. We remember how Jesus loved us by His death. And since we remember, we wanted to celebrate. That is why the Eucharist is the greatest memorial, not only of God's passion and suffering, but the Eucharist is the greatest memory, the greatest love story ever told of how God loves us so much. And just like the couple, we are once again back in the arms of God every time we celebrate the Mass. Alam nyo, ang ganda nung pagdiriwang ngayon, pati yung pagbasa, pero alam nyo kanina, habang bago tayo magsimula, sabi ko talagang ang ulan ang sumusukat ng ating katatagan. Umulan lang, ang konti ng nagsimba. Kaya tatlong bagay ang siyang ibinibigay sa ating paalala. Una, ang tinapay at alak na ating tinatanggap sa Eucharistia ay ang pananatili ni Jesus sa ating piling. Alam nyo, mahirap pong maunawaan na si Jesus bilang Diyos naging tinapay. Bakit? Pansinin ninyo, si Jesus bilang Diyos, piniling maging tao. Nung naging tao, nagpunta sa mundo, isinilang bilang sanggol, pinili naman yung pinakamababa. At nung pinili yung pinakamababa, ginustong maging tinapay. At sa ganitong diwa natin mauunawaan yung pananatili ni Jesus sa ating piling. Labis-labis yung kanyang pag-ibig na ninais siyang manatili sa atin. Kaya nung siya'y umakyat sa langit during the ascension and sent the Holy Spirit, He left us a memorial, the memory of His love, and that is the Eucharist. Kaya paalala mga minamahal ng mga kapatid, kapag broken-hearted ka, huwag ka lang umiyak. Kapag pagod ka, huwag ka lang magpahinga. Pag masama ang loob mo, huwag ka lang mag-rant. Pag broken-hearted ka, pwede kang magsimba. Kapag masama ang loob mo, pwedeng lumapit sa Eucharistia. Pag galit ka at hinahanap mo ang pagmamahal, lumapit sa misa. At yun po ang unang paalala sa atin. Si Jesus sa kanyang pananatili, minabuti maging alak at tinapay upang siya ay ating makasama. Pangalawa, St. Augustine said, Christian, be what you received. May kasabihan naman tayo sa Ingles, we are what we eat. Kung ano daw kinakain natin, nagiging ganun tayo. Yung mga mahilig kumain ng gulay, masustansya, maganda yung katawan. Yung mga mahilig kumain ng mataba, makolesterol, alam natin kung ano itsura. We are what we eat. Kaya ngayon naman, kung si Jesus ang tinatanggap sa misa, dapat nagiging kamukha natin siya. Every time we receive Jesus in the Holy Communion, we should become like Him.
We should become like Jesus. Hindi lamang nagiging kamukha, kundi nagiging kaparis, kawangis sa kanyang pamantayan ng pag-ibig. At ito po yung pangalawang paalala sa atin. We become what we receive. Ito po yung pagkakataon na kapag naging kamukha si Jesus, nagiging Jesus din sa kapwa natin. At pangatlo, ang Eucharistia, ang misa, hindi lamang isang pagdiriwang, hindi lamang isang activity. Ang Eucharistia, isang salo-salo, isang hapag na bukas para sa lahat. Walang itinatangi. Sapagkat ang Eucharistia, hindi lamang ang pananatili ni Jesus. Ang Eucharistia ay isang paanyaya. Hindi ko alam kung napapansin ninyo, pag nagmimisa po ako, well, pag ako lang naman, I don't know if Father Knox and Father Giovanni is also doing this. Pag may mga bakanting silya, at may makikita ko sa mga gilid, sa likod na nakatayo, sasabihin ko sa mga sakristan, sabihan mo sila pumasok. May mga bakante pang upuan. May mga pwede pang maupuan. Pero alam niyo, tabi-tabi po, tabi-tabi. Pupuntahan ng sakristan, titignan ko, parang hindi gumagalaw. Lalapit yung sakristan, Father, ayaw po. Kaya minsan, alam nyo, minsan iniisip ko, kaya nasa dulo to, wala naman kasi itong hinihingi ngayon sa Diyos. Walang pinagdadasal to sa Diyos. Kaya parang siguro ang tingin niya, Lord, chill ka lang ha, dyan ka, dito lang ako. Pero kapag may matinding pangangailangan yan, malamang nasa unahan yan. Kaya alam nyo, dito po sa atin, isa po sa charity na ating ipinapatupad, no? We occupy the vacant sits in front. Bakit? Nang sa gayon, pag may dumating na late, hindi siya mahihiyang kumuha ng upuan. Pag-upo pa lang yan. But we're already extending a certain level of charity and courtesy because that is what Eucharist is all about. To accommodate everybody. Kaya alam nyo, bilang inyong kura paroko, isa po sa mga hindi practice na ginagawa natin dito sa Peña, yung maglagay ng reserve seat. Reserve seat. Pag may malaking activity, i-reserve mo yan para kay konsehal. Reserve yan para sa benefactor. Minsan nag-reserve ka, late naman darating. Sapagkat ang misa, para sa lahat. At ang lahat, welcome sa misa. Kaya alam po ninyo, isang malaking pagtataksil para sa Corpus Christi, sa Eucharistia, na tayo ay nagkakatipon, nagsasalo-salo bilang isang sambayanan, pero may kapwang nagugutom. May kapitbahay na hindi pinapakialamanan. May katabing bahay na hindi natin kayang pagmalasakitan. Kaya dito po sa atin, lagi ko po itong ipinapaalala, hindi po ako mapapagod, hindi tayo mayaman, pero hindi dapat na dahilan na hindi tayo mayaman upang hindi natin maalala ang mga parokyano na matindi ang pangangailangan. Lagi ko pong paalala sa ating mga volunteer, magtanong, umikot, alamin yung mga bahay, baka wala nang naisasaing. Yung mga ka-BEC, baka wala nang pangkain. Sa isang malaking pagtataksil sa bawat pagdiriwang ng Corpus Christi na tayo busog na busog, masayang-masayang nagkakatipon, pero merong kapitbahay na halos hindi kumakain araw-araw sapagkat walang kapitbahay na nagmamalasakit. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, isa lang yung paanyaya, to remember. We become more human if we know how to remember. At sa pamamagitan ng Eucharistia, muling ipinapaalala, anong sabi ni Jesus? Do this in memory of me. That every time we celebrate the Eucharist, every time we partake of the body and blood of Jesus,
we remember not only His passion on the cross, but we always remember how much He loves us. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, kapag English yung misa ko, sasabihin ko sa dulo, our celebration has ended, your mission begins. Ganun daw po yung Eucharistia. Hindi magtatapos ang misa, kundi sa pagtatapos ng misa, simula ng misyon ng bawat isa. We will remember, we will never forget. And that is our mission, to be a living reminder, not only of the Eucharist, but the living reminder of how much God loves us. Kagaya na sinabi ng kanta, we remember how you loved us through your death, and still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you when you come in your glory, Lord. We remember, we celebrate, we believe. Amen.